Alam niyo po ba yan? Sa Article 5 ng ating Constitution, yung right to suffrage. No? Na ang bawat ang karapatan sa halal ay maaaring gampanan ng lahat ng mamayan ng Pilipinas na hindi inalisa ng karapatan ng batas. 12 taong gulang man lamang at nakapanirahan sa Pilipinas sa loob ng 1 taon man lamang at 6 na buwan man lamang sa lugar na kanyang puputuhan kaya't bago ang halalan. So ang bawat isa daw na Pilipino ay may karapatan bumoto kung hindi inalis sa kanya ito. Ibig sabihin, hindi siya nakulong. No? Kasi pag nakulong ka, nakatulak ka, mawawala na dahil yung right mo yung liberty mo. Deprived of liberty, aalisan ka na naman. Hindi ka na makakabuto. Yung karapatan mo na yun. Pero, pag ikaw naging nakukulang, pataas, pwede ka nang bumoto. Karapatan mo yun. No? Karapatan mo yun. Tapos, kung gusto mong tumakbo sa isang lugar, kailangan at least 1 taon at 6 na buwan. Pwede ka nang tumakbo ng presidente. No, kaya hindi taga dito yan eh. Paano kung nakaibigit 1 taon na siya nandito sa nabotas? Pwede na siya tumakbo. Okay? Section 2, dapat magtakda ang Kongreso ng isang sistema para masiguro na magiging sikreto at sagrado ang mga balota ay hindi ng isang sistema para magpafoto sa liban ng mga kwalipikadong Pilipino na nasa ibang bansa. So, pati yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa ay tinatawag yung mga seaman. Diba? Yung absentee voting. No, mga OFW, mga doon na naninirahan, may dual citizen. No, pwede silang bumoto. At the same time, kailangan maging sikreto, maging yung sistema ng ating pagboto. Dapat pinoprotektahan yan ng natawag natin na COMELEC. Okay? So ayan, so lahat tayo dito, sino yung mga 18 na? 18. Buboto na ngayon. So, mayroon tayong okay? Pero bago yan, magtatawag ako ng ilan. Sino ba ang ating presidente? Bilang isang nanay, ano ba yung nais? Sister Red. Yes. Sister Red, nga, ikaw ano ba nais mo kung ikaw magiging presidente? Tingnan natin kung baka nanay mo. Sister Red, sige. Huwag ka na uliyak mo. Dapat nga, hindi patutagin mo nga. Pag ako tumakbo na presidente, gusto ko magkaroon ng Bahay. gusto ko magkaroon ng justice yung mga inaabuso. Lalo na yung mga lalo na yung mga child abuse. Child abuse. Di ba marami mga katawan na nagka-child abuse? Yung mga nababalitahan. Yun ang gusto ko na isang batas. Yes. Yun lang. Presidente ko si Sister Red. Boto si Sister Rani! Tawagin mo po si Brother Pico. Ito, brother. Hello, magandang gabi. Magandang gabi po. Gusto ko lang ipakilala sa inyo ang aking sarili. Ako ay isang kandidato tumatakbo bilang presidente ng ating bansang Pilipinas. At mangyari kung ako ay inyong pagkakatiwalaan at dumating ang botohan ako'y manalo sa halalang ito, aking ipapangako sa inyo na gusto kong maiayos ang batas na hindi nararapat. Kasi alam natin na may mga batas na maayos at may mga batas din na parang wala sa ayos. At gusto ko, anuman ang mga hindi maganda, ay gusto kong gawing maganda. At yun, hinihingi ko ang inyong kooperasyon na sana magkaisang tinig tayo, magkaisang lakas, bigkis, maging siksig, liglig at nang malakas
anumang naisin ko, suportahan ninyo. At kung ano ang mga di maganda sa paningin ko, sa paningin nyo, na gusto kong baguhin, kailangan ko ang suporta nyo. Ang buong lakas nyo ay ang aking lakas. Magagawa ko ito sa pamamagitan ninyo, sa inyong mga suporta, na bilang kung ako ay yahalan nyo bilang presidente. Ano bang pangarap ko? Maraming salamat. Pipito Manaloto. Kailangan magiging presidente si Brother Pepito, kailangan ipasuhin ng batas. No? Constitutional amendment yan. No? Kailangan i-amend natin yung batas. Ayusin natin, i-update. No? Ang ganda yung sinasabi niya. Meron pa kung ba? Stay po. Altea? Si Altea daw! Ang alaman po niya, kaya paano niya ang kanyang tatay? Number dos. Ano po, pag ako po, tumakbong president, ang plataforma ko po, bawasan ko lahat ng sahod ng mga taong nasa gobyerno. Tapos, ibigay sa papa ko. Hindi po, maliban po sa inyo, like senador, yung mga nasa, yung mga ganyan, yung mga pinakamatataas. So, mabawasan po natin yon. Tapos, yung pera po na yon, ibibigay po sa mga magsasaka sa probinsya. Tapos, yung products ng mga magsasaka sa probinsya, tatanggalin po yung middleman na humaharang sa mga produkto nila para po, yung products ng probinsya, magiging direct na lang po sa products sa, Manila. Para po, yun na! Bakit po ba natin ang pag-uusapan ito? No? Kasi, ayun nga po, sa darating na Lunes, tayo ay pipiling. Magapat hindi masyado mainit ngayon kasi midterm election. Mas mainit pagka presidente sa presidente ng kalaban niya. Voting is your right. Karapatan mo na bumoto. No? Hello? Bawat isa sa atin, yung mga bata, dating panahon, buboto kayo, SK. Tapos naman, mga local government na. No? Bawat isa sa atin ay may karapatan. At yung karapatan ng bumoto, right mo yun. Pero, yung boto mo ba ay tama? Yung binoto mo ba ay tama? Tignan natin ngayon, sa mga nakaraang bang eleksyon, naniwala ka na yung binoto mo, siya yung tama. Pagkatapos niya ng manunulan, ako pa nag-umpisa akong bumoto, panahon ni nilalaro ko era. Doon ang una kong boto. No? Era, tapos naging kay Gloria, kasi hindi na natapos kay Erap eh. Kay Gloria, tapos kay Noy, tapos kay, parang inabot ko pa yata ang kay Ramos. Yan. No? Pero yung mga nabanggit ko, hindi doon yung mga ko. Pagkatapos ko ba bumoto ko ngayon, nag-realize ko sa sarili ko, sila ba yung mga tamang tao? Okay? Pero hindi po natin pag-uusapan. Ang pag-uusapan natin, kung paano Magiging tama. tayo buboto para sa kinabukasan. No? Kasi ganun yung pagboto eh. Para sa future. Dahil yung magagawa nila ngayon, magiging bahagi yan ng nakaraan. At yung nangyari ngayon, aanihin yan bukas. Kung may utang, malaking inutang ang gobyerno natin ngayon, problema ng mga anak natin yan bukas. Kung maganda ang ginawa ng gobyerno ngayon, may pasilidad na ginawa, aanihin yan ang anak natin bukas. Tama po ba? Ang namumuno sa tao ay dapat matuwid, namumuno ka ng may takot sa Diyos. Dapat ang pipiliin nating tao
Diyos. Diba? Amen? Isa-isahin po natin. Yun. Ang ating pong simbahan, tayo, ang Katoliko, hindi po tayo nag-endorso ng kandidato. Wala po tayong sinusuporta ng kandidato. O hindi natin sinasabi na iboto natin si ganito. Wala po tayong black voting. Diba? Wala tayong black voting, hindi natin sinasabi na, kaya nanalo yan kasi kami nagpanalo dyan. No? Hindi natin sinasabi sa mga miyembro natin, ito ang kailangan natin iboto. Para magkaroon din tayo ng posisyon doon. Diba? Hindi natin ginagawa ng Katolik yun. Pero, ilang milyon meron ng Katoliko? 89 milyon. No? Paano kung kinontrol na simbahan mo? Diba? So, bakit mananalo yun? Pero hindi natin ginagawa. Bakit? Meron tayong kalayaan pumili. Diba? Subalit, yan, sabi ni Pope, si Pope, meron na, Venus Papam. No, meron na po tayong bagong Papam. Ito nga si Lolo Quinto. Siya bumalik kay Lolo. Alam niyo yung makwento ko lang sitwasyon na yan. Napanood niyo po ba yan? Yung ayan yung suit niya. Napanood niyo? Diba doon sa nung Yolanda. No, tapos nagmas siya after a year. Nalulungkot nga siya yun kasi huli na raw siya natin. Umulan. No, umulan habang nagmamisa. Ano nakakaiyak? Tapos siya sinukutan ng kapote. Ng pati mga tao. Yung mga tao, hindi umalis dun sa lugar na yun natin. Nakakaiyak. Nakakatak siya. Ang sabi ni Pope sa isang sulat, no? Catholic Teaching, Evangelii Gaudium. Bagamat hindi nag-i-endorso ang ating simbahan, meron mga batayan na dapat tignan, mga prinsipyo na dapat tignan yung mga Katoliko. Okay? Hello? No, sabi niya dito, laging kaagibat ng tunay ng pananampalataya ang pagnanais na baguhin ang mundo. Na ipasa sa atin mga pinahahalagahan o value sa susunod na henerasyon. At nalumisan sa mundo mas mabuti ang kalagayan kaysa noong dumating tayo rito. Dapat daw, yung nais natin, yung iniisip natin lagi, yung makakaganda, pag nandito tayo, yung makakaganda, bakit tayo na buhay ngayon? Dapat, yung magiging buhay ng ating anak, mas maayos. Nung ayun yung panuntunan, hindi dapat mas magiging magulo. No? Dapat, kung ano yung kalagayan natin ngayon, kung pakiramdam natin, maganda yung buhay natin ngayon, maganda ang gobyerno natin ngayon, maganda ang panuntunan ngayon, dapat higit pa yun sa susunod na henerasyon. Okay? Nalulisa sa mundo, mas mabuti ang kalagayan kaysa noong dumating tayo. At kung tungkulin ng politikang ilagay sa ayos ang ating lipunan, hindi maaari matatili lamang sa tabi ang simbahan sa pagsulong ng katanungan. So, kung nais ng gobyerno na ilagay sa ayos ng lipunan, laging mayroong tulong, no? Suporta, at kung meron namang hindi naayon sa ating simbahan, meron din pagtutol o pagbibigay ng opinion ng ating simbahan. Amen? Okay. So, ano-ano po yun? Sana po maging batayan natin ito sa ating pagpili. Tatlo lang po sa akin dito, sabi ni Ate Agnes, sinayos niya raw. Pag ano kung ano, diba? Apat nga. Ginawa ko apat. Okay. Common good. Common good. Kabutihan ng lahat. Dapat ang gobyerno
ay nag-iisip para sa kabutihan ng lahat. Okay? Uunahin ba niya? Pag-isipan nyo, yung bang nakikita ko sa TV, ay uunahin ba ang kabutihan ng sa halip, ang kabutihan ng lahat sa halip na ang pansariling interes o interest lang ng ilan? Siya ba ay para sa lahat? Nakita ko niya nang namigay ng jacket. Tutulungan niya ba yung lahat? Mabibigay niya ba ng jacket yung lahat? O bibigay niya ng TV yung bulag? Di ba? So, ayun. Naisip ba natin yung mga bagay na yun, no? Paano ba siya? Gagawa ba siya nito? Wala ba siyang kaaway? Kasi pag may kaaway ka, malamang, hindi mo tutulungan yung bahagi na yun. Okay? Pero yung Diyos, pauulanin niya yung mas pauulanin niya, pasisikatin niya yung araw sa mabuti ang masama. Okay? Ikalawa, subsidiary, pagtulong. Ito pang kalahatan to eh. No? Pakikinggan kaya niya ang kanyang mga pinaglilingkuran at igagalang ang kanilang kakayahan tulad ng kanilang mga pangangailangan. Diba? Yung bang iboboto natin ngayon, pakikinggan niya yung karapatan mo. Sister, sabi mo kanina, yung mga inaabuso. Kung ikaw ay magsasalita sa kanila, meron na gusto, pakikinggan ba nila ako? Diba? Pakikinggan ba nila yung mga magsasaka? Na kahit anong gawin na pagsasaka, hindi naman naunlad. Yung mga isda, diba? Pakikinggan ba nila yung hinagin ng mga isda? Yun, pag nakita natin yun, kayang pakinggan ng gobyerno yung hinain ng tao, nang ibuboto natin ito, may ubang advokasya ito na tutulong sa tao. Punta natin yan. Solidarity, pagkakaisa. Magsusulong ba siya ng mga panukalang batas o programang patatagin ang ating pagkakaisa at pagbuwag sa mga nilang pagsasabi sa iba? Yung para sa lahat. Yung hindi siya mamimili, ito para lang ito dito. Hindi ka kasama sa akap. Sa, ano ba? Tupad. Tupad. Ano pa? Yung Yung 40s. ano pa, Bakit siya meron? No? bigay ng pantulong. Ayat pa yun. Daming ganun. Di ba? Ito yung mga pansalabalit solution na ito eh. Pero kailangan ng tao. Kaya kailangan ng tao yung mga ganito tulong. Pero higit yung pagkatapos ng tulong na yun, paano siya kilo sa sarili niya. Hindi yung inaabangan niya na lamang. O dapat ganun. No? Ibibigay ba siya ng ganun mga bagay? Okay? So kapag nakita natin itong tao nito, nais niya itong pagkakukuha ng tunay na pagkakaisa. Diba? Tunay na pagkakaisa. At the same time, yung iba ba yayakapin niya? Okay? Dignidad na pangtao. Paano niya pinapahalagahan, pinagalang, at pinoprotektahan ang buhay ng tao sa lahat ng pagkakataon? Ano ba yung buhay ng tao? Diba? Sabi ng pagka pinag-uusapan na yung buhay ng tao, laging yung simbahan, nakadepensa. Diba? Laging natural na paraan dapat. No? Kaya nga pati yung nangyari sa sa nakakang Pangulo, di ba? Ayaw ng simbahan na mayroong pagkitil ng buhay. No? Ayaw ng simbahan yun. Ayaw ng simbahan, yung sinasabi niya, ng abortion. No? Ayaw nga ng simbahan yung mga kaya yung mga ganyang klase ng bagay. No?
So ayun yung mga bagay na yun, ayun yung mga dapat natin tingnan. Okay? Kung tayo pinaprotektahan, kaya dapat protektahan ng tao, pati yun doon, yung pag-aagaw ng ating teritoryo. Kasi yung tao, yung mga mangingisda yun nandun. Pagkatapos na yung mangingisda, pag nakapangisda doon, ipapakain sa mga tao na bibili ng isda. Diba? So gano'n. Titignan po natin yan sa ating pagpili bilang isang Kristiyano, bilang isang Katoliko, kung sila ba ay karapat-dapat para sa atin nag-iisang boto. Tandaan po natin mga kapatid, isa lang po yan. Sa boto mo, diyan lang nagkakapatid. Ito yung ano daw eleksyon, diyan lang nagkakapatid-pantay ang mayaman at mahirap. Kasi pareho lang kayo may isang boto. Kaya magagalit ka, dapat magagalit mo kapag yung boto mo sinalauna. Kapag yung boto mo nilalauna. Ibigyan mo yun, kaya mo ibigyan ka. Kasi kapag nariyan na yan, kapag siya na ang namuno, wala ka nang magagawa dyan. Titiisin mo na yan ng 3 o 6 na taon. Kailangan suportahan mo na yan. No? Hindi ibabagsak. Kaya nung pagkakabot iba minsan, no, sa US, pag ganang presidente, suportahan na nila. Yung kahit magkaaway pa yung dalawang function ng ano. Diba? Yan ang Republican sa kayo yung kahit mag-away pa sila, kailangan na suportahan nyo na ng presidente. Dito, papanggaan niya hanggang susunod na election, paintindi ng kapatid. Okay? Bakit? Kasi ang lahat ng pamahalaan, nagpasakop kayo lahat sa mga namumuno sa pamahalaan sapagkat ang lahat ng pamahalaan ay nagmula sa Diyos at siya ang naglalagay sa mga namumuno sa kanilang pwesto. Pagtay niya na yan, yung Diyos na yung bahala. Ibigay niya na yung blessing doon eh. Kasi siya na yun nandun eh. No? Kaya pipiliin po natin. Okay? Na pag alam na natin, kayo po, meron na kayo iba't bang lang ang listahan kung sino ibuboto nyo. Thirdly, unlock the mystery. Ito po yung nangyari kailan lang. Pagkatapos mabakante ng Pope, nagkaroon po ng pagpupulong. No? Ito yung isang eleksyon. Amen? Reverend, ay isa rin eleksyon, isa rin pagpili ng pamuno. Paano ba pumipili ang ating simbahan? Ay yung mga kardinal sa iba't ibang dako, pagkatapos ng pagkamatay ng Pope, no? Tapos ng paglalukha, sa maganda naman sila sa Pope, pipili sila ng susunod na Santo Papa. Sumunod sa kay San Pedro. Alam niyo po, mula pa kay San Pedro, nag-umpisa. Yung pagpili, yung susunod na Santo Papa. Tatawag ito si San Pedro, sila Clemente, sila Agustin yan, yung gusto ganyan. No, sila Clement, yan yung sunod-sunod yung 4 fathers, tapos sunod-sunod na po. No? Tapos noon, ginagawa po dyan, prayer sila. Hinihingi nila ang patnubay ng banal na Espiritu Santo. Kagasa po sila, naglulubli na sila para maging tama yung mga desisyon nila. Kasi next, yung kayo St. Peter, diba? Kagabi nga po, kaninang madaling araw, ng araw na ito, May 8 ba May 9, no? May 8, ano ba yun? Kanina madaling araw. So, nagawa na ng puting usok. Nakakatawa kanina, nakita ko sa Facebook. Meron pa ng mga dagdo, no? Bagong panganak pa. Simbolo daw yun. Tapos, Venus Papa.
Kung sa atin po ngayon, sana magdasal tayo na yung ibuboto natin magpapanalo sa mga anak natin. Sa mga batang nandito ngayon, sa mga anak natin, sa mga apo natin. No? Kasi hindi po nadadagdagan yung mga likas na yaman. Nababawasan po yan araw-araw. Yung yaman na likas sa bansa natin, araw-araw po yan. Araw-araw po, dumadami polusyon. Diba? Kailan lang, kailangan daw magsuot ng face mask kasi mataas ang pollution. No? Napanood niyo ba yun sa TV? Ito kahit dito sa atin, mataas. No? Pinasusuot ng face mask. So araw-araw marami nagbabago. Kung araw-araw nakukulang kung namumuno sa atin, nagtatalo-talo, ano mangyayari sa bansa natin? So sana, sa darating na Lunes, makapili ko tayo ng mga tao. Dapat sa ating nag-iisang boto. At sa Lunes din po, Happy Mother's Day po sa inyo lahat.